Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, talakayin natin itong panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at pag-usapan na rin natin kung bakit nag-uulan ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Unahin natin itong low pressure area sa labas ng PAR. Ang Pag-asa po ay may namataang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa around 1,240 kilometers east ng southeastern Luzon. So, nandito po yan banda sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay hindi natin nakikitang maglandfall or tumama sa lupa. At ayon sa Pag-asa, hindi pa ito magiging bagyo in the next 24 hours. Kung maalala nyo, meron na tayong dating low pressure area dito. So may mga pagkakataon talaga, if mahina nga yung system, hindi pumapasok sa criteria ng Pag-asa as a low pressure area. Pero ito pong general area na ito, na binabantayan natin itong mga nakaraang araw pa, relatively mababa po ang pressure dyan. So may mga pagkakataon, lumilipat-lipat yung gitna niyan or nawawala-wala. Pero ito pong area na to, yan pa rin po yung halos binabantayan natin nitong mga nakaraang araw pa. Sa ngayon nga, hindi natin ito nakikitang maglandfall or maging isang ganap na bagyo. So ano ang pupuntahan nito or saan po ito pwedeng pumunta? Ito po ang ensemble forecast track ng GFS. Dahil isang mahinang system pa nga, erratic pa po ang nature niyan or pabago-bago pa. So base dito, hindi pa natin ito nakikitaan ng anumang paglakas in the next 24 to 48 hours. So mananatili po yung nakatambay dito sa East Philippine Sea. Maaari din pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility in the next few days. May mga pinapakita dito na yan po ay posibleng umakyat lamang at lumakas tumungo dito sa may area ng Japan. Pero sa mga farther time pa to ng ating forecast, so yung mas malayong part ng ating forecast, more than 3 to 4 days pa po yung paglakas nito if ever. Pero din pinapakita na yan po ay tatambay nga lang dito sa may East Philippine Sea. Gayun pa man, as of now, hindi po natin ito nakikita pang maglandfall or tumama sa lupa. At wala pa po tayong nakikita ang direct effect nito sa ating bansa. Pero, if meron nga tayong mga low pressure area dito sa sa kanang bahagi ng ating bansa, kadalasan dyan dumadaloy papunta yung ating habagat o southwest monsoon. So dahil po dyan, tingnan nyo itong ating wind simulation. Tumatawid sa ating bansa yung ating southwest monsoon. So ito yung ating low pressure area. Yan. Pero hindi lang po siya ang dinadaluyan ng ating habagat. Meron din pong dinadaluyan yan paitaas o papunta dito sa may area ng Japan. Pero relatively, ang habagat po ang nagpapaulan sa malaking bahagi na ng ating bansa, particularly sa western section ito. So, dahil po sa ating habagat or southwest monsoon, posible po at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan at thunderstorms sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa western section ito. Sa kasalukuyan, ang malaking bahagi po ng northern Luzon ay merong mga nararanasang thunderstorms. As of this moment, ito po yung ating mga thunderstorms. Nandito sa western section ng Northern Luzon, yan po ang Ilocos Region, La Union, Pangasinan, kasama po dyan ang mga kabundukan ng Cordillera, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Baguio City. Ayan, meron din po tayong malawak na kaulapan dito sa Aurora at Nueva Ecija area. Ito pong Zambales at Bataan, napakataas din po ng tsansa ng pag-ulan dyan. Anumang oras, nakakaranas po tayo ng pag-ulan dyan. Maulap din po ang panahon natin dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Nakakaranas na rin po tayo ng mga pag-ulan itong mas maaga pa at pagtutuloy-tuloy pa po yan. Mataas na tsansa ng pag-ulan. Ganun din po ang ating panahon dito sa malaking bahagi ng Calabarzon, lalong-lalo na sa Cavite at Batangas. At maulap din po ang panahon natin sa areas ng Mimaropa, lalong-lalo na sa area ng Mindoro. Mas mataas po yung ating mga tsansa ng pag-ulan dyan sa may Palawan at Occidental Mindoro. Meron din tayong mga flare-ups ng thunderstorms dito sa Bicol Region. Ganun din po sa malaking bahagi ng Visayas, particularly sa western section ng Visayas. May malalakas na pag-ulan din tayong nararanasan dito sa Mindanao, lalong-lalo na dito sa hilagang bahagi ng Mindanao, Zamboanga Peninsula, halos
most parts ng Caraga at Davao region, maging dito sa area ng Soxargen. Yung ibang areas po ng Mindanao, meron tayong mga flare-ups din ng mga thunderstorms dyan. Yung mga isolated o yung mga pulupulong pag-ulan at thunderstorms. So dahil po sa ating habagat, magpapatuloy pa po yung ating mga pag-ulan hanggang bukas. Although minsan nga, mapapansin nyo naman, sumisikat naman yung ating araw o sumisilip yung ating araw. Pero again, mataas pa rin po yung ating mga tsansa ng pag-ulan. Lalong-lalo na tuwing sumasapit ang hapon at gabi. So bukas, ganun pa rin po yung ating aasahang panahon dito po sa western section ng ating bansa. Lalong-lalo na sa areas ng Ilocos Region, kasama po dyan ang La Union at Pangasinan, Zambales at Bataan. At ganun din po sa ilang areas ng Central Luzon, lalong-lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Sa Metro Manila, ganun pa rin po yung ating aasahang panahon bukas, maula pa rin po ang ating panahon at mataas ang tsansa ng pag-ulan. So anumang oras, possible po yung ating mga pag-ulan. Although meron tayong mga breaks sa cloudiness o mga pagtigil din po ng pag-ulan. Hindi naman po buong araw umuulan. Pero again, if ever meron tayong thunderstorms, biglang buhos po yan ng malakas na pag-ulan na posibleng magdala ng pagbaha. Kaya mag-ingat po tayo if ever meron tayong mga thunderstorms. So ganun din po ang ating aasahang panahon bukas sa areas ng Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, at again, ganoon din po sa Western Visayas area, kasama na rin po dyan ang Zamboanga Peninsula at itong ang western section ng Mindanao. Sa hapon, mga flare-ups na ng thunderstorms din ang ating aasahan dito po sa areas ng Mindanao. So uso po yung ating mga tinatawag na afternoon showers or thunderstorms. Kaya sa mga lalabas ng bahay, kahit minsan nga nakikita natin ng araw or wala masyadong ulap, ugaliin pa rin po or always magdala po ng payong or anumang pananggalang sa ulan dahil buong bansa po ang naapektuhan ng habagat or southwest monsoon at uso po yung ating mga pag-ulan at thunderstorms lalong-lalo na tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Bandang Tuesday, magti-taper off o mababawasan yung epekto ng ating habagat or southwest monsoon. Pero again, ito pong mostly western section ng Luzon. Ayan, meron pa rin po tayo mga pag-ulan dyan dahil doon sa epekto ng ating habagat o southwest monsoon. Mababawasan lang ng bahagya. Ayan, sa darating na Tuesday hanggang Wednesday. So yan muna ang pagtalakay natin dito sa ating binabantayang sama ng panahon at sa magiging epekto ng habagat or southwest monsoon. Again, mag-ingat po tayo if ever meron tayong mga nararanasang thunderstorms. Dahil yan po ay biglang buhos ng malakas na pag-ulan na minsan may kasama rin pong pag-ulan ng yelo, microburst o yung biglang buhos or biglang bugso ng malakas na hangin na singlakas ng bagyo. Minsan meron din po yung mga ipo-ipo, water spout, at yun nga, pag-ulan ng yelo. So marami pong hazards o panganib ang dulot ng thunderstorms. At again, lalong-lalo na yung mga pagbaha, flash floods at landslides. Dahil although minsan hindi siya nagtatagal, dahil sa sobrang daming amount ng water in a short period of time, mataas po ang tsansa ng mga pagbaha at flash floods pag meron tayong mga thunderstorms. So mag-ingat po tayo dyan at maghanda po tayo dyan. So yan muna ang ating pagtalakay dito sa mga weather system na posibleng makaapekto sa ating bansa. Muli ito po si Alvin Pura para sa Philippine Weather Trivia.